May nagliliyab na mga balita na naman tayo, mula sa ating Philippine Navy ngayon. Mukhang seryoso na talaga ang modernisasyon ng ating bansa, dahil sunod-sunod ang magagandang balita mula sa ating mga bagong frigate, high-tech drones, dambuhalang landing docks, hanggang sa mga paparating na fast missile boats. Magsimula tayo sa inaabangang additional Malvar-class frigates. Kumpirmadong papasok na sa construction phase ngayong Hulyo o Agosto, ang pangatlong Miguel Malvar-class guided missile frigate, na may inaasahang designation na FFG-08, sa pamamagitan ng first steel cutting nito sa Ulsan, South Korea. Masasabi nating napakabilis ng naging progress nito, dahil hindi na kinailangan ng mahabang panahon, para sa napakamabusising critical design review phase. Gagamitin kasi ulit ang disenyo ng unang Miguel Malvar class, pero syempre, may kasamang ilang improvements at pagbabago, base sa mga experience ng ating Navy sa pag-operate ng dalawang naunang barko, para mas maging swabe at epektibo ito sa operasyon. Gayunpaman, may kaunting hamon at aberya tayong binabantayan ngayon. May potensyal na magkaroon ng pagbabago sa ilang subsystems ng barko, partikular na ang mga kagamitan na galing sa bansang Israel. Tila may nakikita kasing walang kasiguruhan sa on-time delivery ng mga kagamitang galing Israel na maaring makakaapekto sa delivery schedule ng mga barkong ito. May seryosong pangamba ngayon na baka hindi matupad ng Israel ang kanilang mga commitment dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, bagay na kinumpirma na rin ng ilang sources mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa kabutihang palad, ang delivery ng mga radar at electronic warfare systems, na kinabit sa unang dalawang Miguel Malvar-class frigates, ay naging maayos naman noon. Ito ay dahil ang HD Hyundai Heavy Industries mismo, ang direktang bumili ng mga kagamitang ito, para sa Pilipinas, kaya hindi tayo direktang naapektuhan. Pero para sa susunod na batch, kailangan nating abangan, kung kakailanganin ba nating maghanap ng ibang alternatibong bansa, para sa ating mga tech at weapons system. Para sa kaalaman ng lahat, ang unang dalawang Malvar-class guided missile frigate na ito, ay aktibo ngayong ginagampanan ang mga misyong inaatang sa kanila. Ang BRP Diego Silang, ang nakaranas ng pinakadirektang maritime standoff laban sa China Coast Guard, at People's Liberation Army Navy. Nangyari ito nitong nakaraang Hunyo taong 2026, habang nagsasagawa ng routine patrol ang BRP Diego Silang patungo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa umpisa, ay isang barko lang ng China ang nagbabantay, ngunit kinalaunan ay pinalibutan ito ng 4 na barkong pandigma ng China, kabilang ang isang Type 054B frigate na may hull number 554, CNS Chinju, at ang China Coast Guard Cutter 5304. Nagkaroon ng palitan ng radio challenges, kung saan binalaan at pinalalayas ng China ang BRP Diego Silang, ngunit nanindigan ang kapitan nito na si Captain John Percy Alcos, at ipinagpatuloy ang misyon. Sa gitna ng standoff, habang wini-warningan ng mga barko ng China ang BRP Diego Silang, ay pinapalipad pa nito ang dala nitong Agusta 109 helicopter, para suriin ang isang floating structure sa shoal, habang binubugaw naman sila ng isang Chinese aircraft mula sa itaas. Isang napakatensyonadong sitwasyon, na anumang pagkakamali ay maaring magdulot ng madugong engkwentro. Dahado man, pinaparating ng BRP Diego Silang sa China Navy, na pumutok kayo kung gusto nyo dahil nakahanda kami, ngunit tatapusin namin ang aming misyon sa ayaw o gusto nyo. Matagumpay na nagawa ng BRP Diego Silang ang lahat. Mapayapa namang natapos ang tensyon nang walang nagpapaputok o pisikal na banggaan. Ang BRP Miguel Malvar naman. Mula nang e-commission ito noong Mayo taong 2025, ang mga pangunahing misyon nito sa West Philippine Sea, ay nakapokus sa pagpapatrolya at pakikibahagi sa mga maritime cooperative activity, o magkasamang patrolya kasama ang mga kalyadong bansa, tulad ng United States at Japan. Pagkatapos ng mga patrolyang ito, ang barko ay ipinadala sa Hawaii, para lumahok sa prestihiyosong Rim of the Pacific, o RIMPAC 2026 exercises, ngayong Hunyo hanggang Hulyo, kaya malayo ito sa mga huling serye ng tensyon sa mga shoal. Kapansin-pansin ding hindi lang basta barko ang lumalakas sa ating Philippine Navy,
kundi pati na rin ang kanilang mga mata at tainga sa himpapawid habang naglalayag. Kamakailan lang, kinumpirma ng mga sources, na nakita ang isang Shibal Camcopter S-100V all-unmanned aerial system, sa mismong flight deck ng ating pinakabagong OPV, ang Sulaiman class. Hindi ito ordinaryong maliit na quadcopter drone na makikita sa mall. Ito ay isang seryosong shipborne rotary wing UAV, na dinisenyo para sa maritime intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR work. Gayunpaman, ayon sa Max Defense, base sa masusing pagsusuri at pagsusukat sa mga lumabas na aerial photos, mas kapanipaniwala ang aktwal na drone ay posibleng ang Hai-ai Airboxer. Kahit alin man sa kanila, katotohanan pa rin ito, na ang mga Sulaiman class offshore patrol vessels, ay dumating at diniliver ng may kasama ng mga high-tech and most capable aerial unmanned vehicles. Habang lumalakas ang ating depensa at surveillance, hindi rin nagpapahuli ang ating kakayahan pagdating sa transportation, logistics, at disaster response. Opisyal ng pinangalanan, ang dalawang bagong landing docks ng bansa na magpapatibay sa ating Tarlac class fleet. Ito ay ang BRP Ilocos Norte, na may hull number na LD603, at ang BRP Leyte na may hull number naman na LD604. Isang malaking milestone ang naganap noong June 30, 2026, dahil mismong ang ating Philippine Navy Chief na si Vice Admiral Jose Ambrosio Espelata, ang nagtungo sa Indonesia para personal na saksihan, ang official launching ceremony, ng 124-meter landing platform dock na ito, ang LD603 o BRP Ilocos Norte. Ang mga bagong strategic sealift vessels na ito, ay napakalaking tulong sa pagdadala ng tropa, humanitarian assistance, at pagdepensa sa ating karagatan. Kasabay nito, may requirement pa ang ating Navy para sa isa pang Tarlac class, at least isang hospital ship, bagay na ninanais din ng PTPAL, na sa kanila ipapagawa. Hindi lang dyan nagtatapos ang ating pakikipagtulungan sa Indonesia para sa modernisasyon. Dahil nag-request din ang ating Philippine Navy ng information, ng mga fast missile boat sa PTPAL Indonesia. Noong una, inialok ng PTPAL ang kanilang KCR 60-meter Batch 3. Pero dahil mas matindi ang hinahanap ng ating Navy, isang barko na mas malaki at may mas longer range missile, nag-alok ang PTPAL ng upgraded version ng kanilang missile-armed fast attack craft. At ito ang pinakamatamis na bahagi ng deal, kasama sa alok ng Indonesia ang transfer of technology, at local build option. Ibig sabihin, tuturuan at magkakaroon ng kaalaman, ang ating mga lokal na builders ng mga barko, kung paano gumawa at mag-maintain ng mga ganitong klase ng advanced missile boats. Malaking tulong ito hindi lang para sa modernisasyon ng ating hukbong dagat, kundi para na rin sa sarili nating defense industry, para sa darating na mga panahon.